Ang Operation Eternal Darkness ay matinding dagok sa Hezbollah na nagdulot ng pagkabigla at pagkalito dahil sa lawak ng paglusot at laki ng atake. Mahigit 200 terorista ang napatay kahapon, kaya umabot na sa mahigit 1,000 at 400 ang bilang ng mga napatay sa kampanyang ito, higit doble kumpara noong ikalawang digmaan sa Lebanon. Desperado ang teroristang Hezbollah para sa tigil putukan at ang mga Iranian na sumusuporta rito ay naglalagay rin ng presyon at nagbabanta dahil labis silang nag-aalala na dudurugin ng Israel ang Hezbollah. Kaya para sa pinakabagong balita, alamin natin ang mga kaganapan sa mismong lugar. Live tayong makikipag-ugnayan kay Correspondent Balek Sladin. Kasama natin siya mula sa Kiryat Shmona sa hilaga ng Israel. Narinig natin ang mensahe mula kay Defense Minister Israel Katz. Maraming terorista ang napatay nitong Miyerkules at may panibagong abiso ng paglikas sa ilang lugar sa Timog Beirut. Ano ang pinakabagong kaganapan doon? Ano ang masasabi mo, Balek Sladin? Oo, kaya sisimulan ko sa nangyayari dito nitong mga oras na ito. Medyo tahimik pero buong araw simula alas 6 ng umaga. Tuloy-tuloy ang pagpapakawala ng rocket sa hilagang Israel, kabilang ang Lower Galilee. Kaya ang Hezbollah sa unang pagkakataon ay tina-target na rin ang mas panloob na mga lugar ng hilagang Israel at syempre pati na rin dito sa Kiryat Shmona at sa bahagi ng Western Galilee. Kaya tuloy ang mga pag-atake ng Hezbollah gamit ang 12-12 ng rocket na kadalasan ay nasasabat o bumabagsak sa bukas na lugar. Walang nasawi o matinding pinsala sa ngayon, ngunit tuloy pa rin ang mga pag-atake ng Hezbollah. Ngayon, tungkol sa mga nangyayari sa Lebanon, simula sa nabanggit mo lang, ang usapin ng mga kautusan sa paglikas na ibinigay sa mga bagong komunidad sa timog na suburb ng Beirut. Nakakakita tayo ng mga video mula roon ng daan-daan, marahil libu-libong tao na tumatakas mula sa mga lugar na yon. At maraming video ang kumakalat online ng mga Lebanese na lumikas mula sa lugar na yon. Ito ay siyempre dahil sa kautusan ng paglikas bago ang posibleng pag-atake sa lugar na yon. Bahagi ito ng pressure na ginagawa ng Israel sa Hezbollah at pati na rin sa pamahalaan ng Lebanon upang mapilit ang pamahalaan ng Lebanon na gumawa ng aksyon tungkol sa mga armas ng Hezbollah. Ngayon, naglabas ulit sila ng pahayag tungkol sa armas ng Hezbollah sa Beirut. Hindi malinaw kung bakit nila ito kailangan gawin dahil idineklara na nila na ang mga armas ng Hezbollah hindi otorisado at dapat kunin sa kanila. Pero muli, naglabas na naman sila ng pahayag ngayong araw. At saka, ang mga pag-atake dito o sagupaan na lang ang itawag natin dito sa Timog, hindi naman kalayuan mula sa kinaroroonan natin. May mga ulat pa nga tungkol sa pagsasara ng mga sundalong Israeli sa Vintage Bell na siyang pinakamalaking lungsod sa timog ng Lebanon. Ang mga sagupaan doon ay nabanggit din sa pahayag ng Hezbollah kanina ngayong araw. Ayon sa kanila, malapitan ang palitan nila ng putok sa mga sundalong Israeli. Bahagi ito ng estratehiya ng Israel na kumuha ng mas maraming teritoryo, palawakin ang buffer zone gaya ng sabi ng punong ministro at atakihin ang Hezbollah sa kuta nila sa timog na suburb ng Beirut. Samantala, hinihiling ni Balek Sladin, punong ministro ng Lebanon, sa Pakistan na kumpirmahin ang pagkakasama ng Lebanon sa tigil putukan sa digmaan sa Iran. Ito ay dahil ang Islamabad ang host ng usapan sa tigil putukan na yung weekend. Posibleng mangyari iyon. Narinig na natin ito mula kina punong ministro ng Israel, RDF, Pangulong Donald Trump ng US at Caroline Levitt na nagsasabing hindi kasama ang Lebanon. Kaya malinaw ang posisyon ng Israel at Amerika dito. Ang punong ministro ng Pakistan sa kanyang unang pahayag ay nagsabi na kasama ang Lebanon. Kalaunan, maraming opisyal ng Pakistan kasama ang kalihim ng ugnayang panlabas ang hindi tuwirang tumugon sa isyung ito, hindi nagsasabing oo o hindi. Narinig din natin ang kaparehong pahayag mula sa kalihim ng ugnayang panlabas ng Ehipto. Sinabi niya na gusto ng Israel na palawakin ang digmaang ito, nais nitong ipagpatuloy ang kanilang digmaan laban sa Lebanon, ngunit hindi niya tahasang sinabi kung ang Lebanon o ang prente ng Lebanon ay kasama sa tigil putukan o hindi. Ano man ang mangyari, tuloy ang pag-atake ng Israel laban sa Hezbollah hanggat walang aksyon ang pamahalaan ng Lebanon, paumanhim.
Narinig natin na yon mula kay Giron sa kalihim ng ugnayang panlabas na sinabi sa ministro ng ugnayang panlabas ng European Union na ayaw magdisarma ng Hezbollah at patuloy nitong inaatake ang Israel araw-araw. 6,500 na rocket at drone mula noong pag-atake noong Marso 2, kaya hindi nila balak itigil ang kanilang mga pag-atake. Ngayong araw, muling sinabi ng punong ministro na tuloy ang mga pag-atake laban sa Hezbollah. Correspondent Balik Sladin, live mula sa Kiryat Shmona, Hilagang Israel. Salamat sa update.